If mag-insist lang po sila to take over, will you cooperate, sir? Oh, yes. Yes. Oh, edi mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Ang ibig sabihin, ngayon yung NBI may sakit ang ulo. Kasi ang daming hinihingi po ni Madam Inday Sara na namang problema ngayon ng NBI. Kung anong isasagot nila kay Madam Inday Sara. Right, reaction TV Base ang babalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon ha. Ito po ha, si Bato de la Rosa ha, meron siya sinabi dito. At ito patungkol po, dalawa po ang pag-uusapan natin kay Bato de la Rosa. Una, si Bato de la Rosa sinabi niya kapag inaresto si Madam Inday Sara, let's get ready to rumble. Pangalawa, si Bato de la Rosa po ay pinauwi pong luwahan si Tambaluslos tsaka si Saldico. Bakit? Malalaman nyo mamaya. Talagang ang ginawa po ni Bato de la Rosa ay parang para sa akin. Pinahirapan nyo si Madam Inday Sara. Ngayon, it's my turn. Umuwi po si Saldico tsaka itong si Martin Romualdez nang walang pera sa kanilang bulsa. Pangatlo, pag-uusapan natin. Yan. Mantangin mo ang NBI. Halos ayaw na niya yung investigasyon patungkol kay Madam Inday Sara Duterte. Yan. Ha? Dito kasi alam po ng NBI, wala namang kapupuntahan. Itong gagawin niyang investigasyon sa Vice Presidente. Alright, umpisahan na po natin, ha? Shut up, sino po yun? Sino po yung Mr. Shut up? Tunyeta. Yan, sino yung Mr. Shut up? Si Andres, Jesse Andres, si Andres Manambit, laging sumasabit. Oh, shut up Andres ha. Umpisahan po natin kay Bato de la Rosa nung tanongin siya kung handa na bang maaresto si Madam Inday Sara. Ito po, pero bago yan, huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating mga video. Ayan po, bakit po natin kailangan mag-subscribe? Dahil meron po tayong misyon. Ang makuha po yung gold play button at madala po doon sa Davao. Kasama po ng silver play button. Kaya ang gagawin nyo lang po ay mag-subscribe, i-like at i-share po ang ating video. Yun lamang po. O ito po, pakinggan na po natin si Senator Bato de la Rosa. The way they handle their hearing. Sir, is the VP ready for the prospect of her getting arrested? Let's get ready to rumble. The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. Sir, Hindi yan natatakot. Yung press con ni Pangulong Duterte kagabi, were you able to monitor it, sir? Narinig nyo yun? Ulitin natin. Sino hindi kakabahan yung harap mo imbestigahan ka ng ganyan at very hostile pa yung mga line of questioning na pero masyado pang you can see that for yourself. I need not comment on the way they handle their hearing. Sir, is the VP ready for the prospect of her getting arrested? Let's get ready to rumble. The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. Sabi po nung newscaster, ready na bang maaresto si Madam Inday Sara? Ano po sabi ni Bato? Ha? Let's get ready to rumble. Sino nga arestong matino? Nasa kakatinuan kay Sara Duterte. Sino? Baka si Jesse Andres. Jesse Andres, ready ka nang aresto si VP Sara? Baka masupalpal ka na naman, Jesse Andres, ha? Dahan-dahan ka lang, Jesse Andres. Alright. Sunod na video. Ayan. Paano po si Tambaluslos ay umuwing luhan? Ito po ha. Matamlay. Wala pong nakuha ang pera. Yung budget, wala. Hindi pa po pirmado. Sa kagagawan po niyan ni Senador Bato de la Rosa. Ito po, pakinggan natin. Respectfully manifest that after this, before we sign the BICAM report, please give us enough time to read over again and check for everything, Madam Chair, before we sign.
para hindi tayo magmukhang tanga after signing, Madam Chair. Yes, Senator De La Rosa, this has been the commitment of your Chairman of Finance as well as our Senate President. So you will be given, all of us will be given ample time to review the final version before we sign. Kasi nung nakaraan po, yung BICAM nila, okay lang. Pagkatapos ng BICAM, nagkaroon ng insertion. Ngayon, sinisigurado po ni Bato de la Rosa, si Tambaloslos, tsaka si Saldico, ay hindi na sila magkakaroon ng helicopter. Di walang pirma. Sige, gipitin nyo si Madam Inday Sara. Kapag hindi pumirma si Bato de la Rosa dyan, tapos ang buto-buto. Sige, tingnan natin sa Tambaloslos, ha? Tingnan natin sa Tambaloslos. Speaker, tingin lang po kami ng comment, sir, given the recent developments and the impeachment po. Sa isang impeachment. Ha? No. Wala pa so far. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sa investigation ng Quadcom. Ano? Nag-ugat daw sa investigation ng Quadcom. Hindi ako naniniwala doon. Sir, papayag ba kayo na pataasan po yung budget ng OVP po from 733 million dito po sa BICAM? Ay, nagsalita na po kami. Meron na po kaming posisyon eh. That you will not allow it, sir? Na ano? That you will not allow it po na madagdagan, sir? I don't know. Ah! Tignan mo natin, ha? Tingnan natin yung pagmumukha ni Tambaloslos, ha? Mga tunyeta to, mga tunyeta. Ayan, ha? Tingnan mo natin. Speaker, tingin lang po kami ng comment, sir, given the recent developments and the impeachment po. Tambaloslos! Magsalita ka, Tambaloslos! Uwi! Walang naayos sa BICAM nila para sa budget sa 2025. Ito. Quadcom po yan, Quadcom, ha? Lahat sila parang mga ano, tanong lang, bakit kaya mukha sila mga kawatan? Tingnan po natin. Sa isang impeachment. Ha? No. Wala pa so far. Tingnan natin kung ano mangyayari. Si Suarez nagpapanggap lang niya na may laman yung utak. Ubus na yung kanyang buhok. Pero hindi ko alam kung yung utak nandun pa sa loob. Ito. Sa investigation ng Quadcom. Ano? Nag-ugat daw sa investigation ng Quadcom. Hindi ako naniniwala doon. Sir, papayag ba Teka lang, anong tanong? Hindi ko po narinig. Anong tanong? impeachment? Ha? No. Wala pa so far. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sa investigation ng Quadcom. Ano? Nag-ugat daw sa investigation ng Quadcom. Hindi ako naniniwala doon. Sir, papayag ba kayo na pataasan po yung budget ng OVP po from 733 million dito po sa BICAM? Ay, nagsalita na po kami. Meron na po kaming posisyon eh. That you will not allow it, sir? Na ano? That you will not allow it po na madagdagan, sir? I don't know. Pinahihirapan po sila ni Bato de la Rosa. Ang nangyari po dyan, sabi ni Bato de la Rosa, basahin pa natin ng maayos. Mahirap na. Nagkaroon na naman ng insertion. Tinitira niyo si Sara Duterte. So wala tayo lahat na pondo. Lahat tayo walang pondo. Ano? Ganyan na lang tayo? Lagi na lang tayo nagtitirahan? O sige, tirahan na lang tayong tirahan. Kawawang Pilipinas, pinamumunuan po tayo ng mga kawatan. Di ba? Sabi mo sa mga yan, sinong hindi magnanakaw sa mga yan? Palagay ko hindi magnanakaw dyan si Villanueva lang. Si Bato. Wala, lahat yan, hindi ko na alam kung mga kawatan yan. Ewan ko si Villanueva, baka naulingan din. O si Bato, hindi natin alam eh. Lahat sila umawak sa kaldero eh. Ito naman po, ang pag-uusapan natin dito mga kareaksyon. Itong NBI, pakinggan po natin ha. The Vice President is not in the room. So, pero green animation, can she include
action or investigation muna yung Yung matter of impeachment, bahala dyan ang Congress. Sila mag-iimbestiga niyan, sila ang bahala dyan. Yung aming investigation is with respect to the utterances, to the threatening video clip na nangyari. Nandun lamang po kami. Can this be used, sir, for filing an impeachment or filing an impeachment? I don't know. Bahala sila. Hindi ko alam yung mga grounds for impeachment. No? Alam ko pero hindi ko alam yung ano i-consider ng House, whatever. December 11 na date, was it being formally relayed to the legal counsel on Vice President? Not yet. Not yet. Sabi ko nga, within this day, pag-aaralan na namin kung ano yung isasagot namin doon sa mga request ni BP at pipilitin namin na ma-submit sa kanya, madala sa kanya at the earliest possible time para may ample time siya para makapag-aral ang kanya mga. Ang nangyari ngayon, si BP Sara pa ang nag-demand sa kanila na magpasa ng papel. Pakinggan po ninyo, pakinggan ninyo. Relayed to the legal counsel on Vice President? Not yet. Not yet. Sabi ko nga, within this day, pag-aaralan na namin kung ano yung isasagot namin doon sa mga request ni BP at pipilitin namin na ma-submit sa kanya, madala sa kanya at the earliest possible time para. Bandang uli, yung NBI pa na ibistiyahan. Ito, pakinggan po ninyo. Kawawang NBI na dawit pa dito. Whatever. December 11 na date, was it being formally relayed to the legal counsel on Vice President? Not yet. Not yet. Sabi ko nga, within this day, pag-aaralan na namin kung ano yung isasagot namin doon sa mga request ni BP at Ang NBI pa ngayon na mag-aaral kung anong isasagot nila kay BP. Anong klase? Oy, Bobo Marcos! Patawag mo nga si Jesse Andres. Patawag mo. Alam niyo po sino may kasalanan ng lahat ng ito? Quadcom. Kung hindi po nila kinontempt si Attorney Zulaika Lopez, di sana walang problema ang NBI ngayon. Di sana wala po silang pinirepera para sagutin si Madam Inday Sara. Tunyetang Quadcom kayo, ha? Dinamay pa ninyo tong NBI. Pakinggan po ninyo para maniwala kayo, ha? whatever. December 11 na date, was it being formally relayed to the legal counsel on Vice President? Not yet. Not yet. Sabi ko nga, within this day, pag-aaralan na namin kung ano yung isasagot namin doon sa mga request ni BP at ang NBI pa ngayon na mag-aaral kung ano ang isasagot nila sa BP Sara Duterte. Sino may kasalanan nito? Bakit may sakit ng ulo ngayon ng NBI? Yung Quadcom na yan, yung tunyetang Quadcom na yon. Kung hindi na sana nila, kung hindi na nila, anong tawag dyan, kinontempt, itong si Zulaika, di sana, walang problema ang NBI. Tuloy natin kawawang NBI, naipit. pipilitin namin na ma-submit sa kanya, whatever. December 11 na date, Tutuloy na po natin. formally relayed to the legal counsel on Vice President? Not yet. Not yet. Sabi ko nga, within this day, pag-aaralan na namin kung ano yung isasagot namin doon sa mga request ni BP at pipilitin namin na ma-submit sa kanya, madala sa kanya at the earliest possible time para may ample time siya para makapag-aral ang kanya mga abogado. Last two questions, please. yung investigasyon ng House on the confidential funds. If by any chance po na mag-investiga ang DOJ on that, what will be the role of the NBI? Ay, hindi kami kasali dun sa sa investigasyon ng IF. Nasa House po 'yun. So if by any chance ang DOJ ay mag
Hindi po, ano. Oo. Thank you. Sir, last na po, yung possibility lang na kuhanin po ng ombudsman yung investigation niyo po, ano pong reaction niyo dun, sir? Ano po yun? Sinabi po kasi ni Ombudsman Martires na pwede po nilang sila yung mag-imbestiga, mag-take over ng investigation regarding po dito kay VP Sara. Ano po yung reaction niyo dun, sir? Well, talagang nasa batas ng ombudsman na nag-iimbestiga na kami. But if they found out that for example, itong particular case na to, no? The threatening remarks was done because of her office, the ombudsman can take over. No? Pero sabi na nga ni Ombudsman Martires, it looks like yung threatening remarks na ginawa niya na yun out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office as a vice president. Parang ganun po eh. But if mag-insist lang po sila to take over, will you cooperate, sir? Oh, yes. Yes. Oh, edi mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Oh. Alam mo yung tuwad ko, masakit ang ulo ng tuwad ko ngayon. Bakit? Mga kareaksyon, bakit? Pinospon nila ang hearing. Akala nila, natatakot si Madam Inday Sara sa NBI. Ngayon, ang kinalabasan itong NBI, gusto nang ibigay sa ombudsman para daw hindi na sila maipit. Ito, pakinggan ninyo ha. Anin po ng ombudsman yung investigation niyo po. Ano pong reaction niyo dun, sir? Ano po yun? Sinabi po kasi ni Ombudsman Martires na pwede po nilang sila yung mag-imbestiga, mag-take over ng investigation regarding po dito kay VP Sara. Ano po yung reaction niyo dun, sir? Well, talagang nasa batas ng ombudsman na nag-iimbestiga na kami. But if they found out that for example, itong particular case na to, no? The threatening remarks was done because of her office, the ombudsman can take over. No? Pero sabi na nga ni Ombudsman Martires, it looks like yung threatening remarks na ginawa niya na yun out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office as a vice president. Parang ganun po eh. But if mag-insist lang po sila to take over, will you cooperate, sir? Oh, yes. Yes. Oh, edi mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Paano yung Quadcom? Gusto pa lang... Gusto pa lang makaligtas ng NBI kay Madam Inday Sara Duterte. Ito. It looks like yung threatening remarks na ginawa niya na yun out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office as a vice president. Parang ganun po eh. But if mag-insist lang po sila to take over, will you cooperate, sir? Oh, yes. Yes. Oh, edi mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Ang ibig sabihin, ngayon yung NBI may sakit ang ulo. Kasi ang daming iniinging po ni Madam Inday Sara na namumroblema ngayon ng NBI kung anong isasagot nila kay Madam Inday Sara. Tignan po yung mukha ni Director Santiago. Halatang halata po sa mukha ni Director Santiago na itong gagawin nilang investigasyon ay walang kapupuntahan. Nakita po ba ninyo yung mga NBI? Kung gaano sila ka-excited na dumating si Madam Inday Sara dyan mismo sa NBI. Nakita po ninyo? Ito, papakita ko sa inyo. Kung gaano sila ka-excited. Ha? Excited po silang makita. Ayan o. Papakita ko po sa inyo. Ha? Para makita nyo siyempre. Ano ba yun? Papakita ko para makita nyo. Ito po ha. Ayan.
Yan, oh. Ganyan po sila ka-excited, ha? Ayan, oh. Excited po silang makita si Madam Inday Sara. Ayan, oh. Di ba? Kaninang umaga yan. Ayan, oh. Oh. Di ba? Oh, di ba? Yung mga camera, oh, hinihintay si Madam Inday Sara. Ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan yung mga tao. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Excited po silang matunghayan na pumasok si Madam Inday Sara dyan. Tapos sisigaw sila sabay-sabay, Duterte! 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 Ayan po. Ayan po si Director Santiago na kung saan, sabi niya, alam nyo, medyo na... Tapos itong mga Quadcom, akala siguro nila may mangyayaring hindi maganda sa NBI. Kasi nga, nag-postpone. Nag-postpone po sila kasi alam nyo, yung mga Quadcom, meron silang meeting sa Senado doon sa bicameral meeting. So, ang ginawa po nilang dahilan eh yung para si Madam Inday Sara umattend siya dito. Anong pakialam nila, di ba? Mag-postpone sila o gawin nila yung pagdinig. Wala namang pakialam si Madam Inday Sara. Nagpunta nga siya doon eh, di ba? Wala man lang nagtanong sa kanya. Mga tunyeta silang lahat. O alam niyo na po ba kung saan nanggaling ang salitang tunyeta? O i-comment sa comment section. Yan po ay naimbento ko. Naimbento ko po yan. Nakuha ko po yung salitang tunyeta na yan. Dahil idolo ko po yung isang vlogger. Yung isang vlogger na nagpalabas daw ng balita na si Bobong Marcos ay ayaw na niyang ma-impeach si Sara Duterte. O, alam niyo na. O, i-comment sa comment section kung alam niyo na para alam ko na sumusubaybay kayo sa akin. Sabay-sabay po tayo sa mga tunyeta, yung mga Quadcom na yan. Tunyeta sila lahat. Ayan o, problematiko. O, di ba? O, pasensya na po kayo sa reaction ko, ha. Yung reaction ko kasi sabi ni, according to, English po yun, ha. Sabi po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta na hindi po pwedeng i-demanda si Madam Inday Sara. Itong si Jesse Andres na Mr. Shut Up, meron pang alam na anti-terrorist law. Lolokin mong buo yan, tunyeta ka. Meron ka bang alam na anti-terrorist? Sabi nga ni Ombudsman Martires, you shut up. Tingnan po ninyo itong mama na to, no? Problematiko pa. Ito, tingnan. Kami. Ito ang problema niya. I don't know. Bahala sila. Hindi ko alam yung mga grounds for impeachment. No? Alam ko pero hindi ko alam yung ano i-consider ng House, whatever. December 11 and 8, was it been formally relayed to the legal counsel of Vice President? Not yet. Sabi ko nga, within this day, pag-aaralan na namin kung ano yung isasagot namin doon sa mga request ni BP at pipilitin namin na ma-submit sa kanya, madala sa kanya at the early. Imbes na yung NBI ang umingi ng kapagpaliwanagan, ngayon, ito pong mga NBI na nananahimik, nadamay pa. Sila ngayon na may assignment kay Madam Inday Sara. Sir Santiago, alam niyo po kung anong gagawin natin. Sasabihin ko lang po sa inyo kung anong nangyari. Lahat, sasabihin ko sa inyo. Kasalanan yung lahat yan ng mga Quadcom na yan. Yung mga Quadcom na yan. Kasi kung di sila nag-contempt na isang lawyer, chief of staff ni Madam Inday Sara, hindi ko alam kung anong grounds. Bakit siya kinontempt? Ha? Yun po, dyan po lahat nagsimula. Kaya kung may kakausapin po kayo, kausapin po ninyo si Castro. Oo, yung kaibigan ng mga teroristang komunistang NPA. Oo, yun ang kausapin nyo. Magaling yun. Oh, salamat naman ha. Yung mga teroristang NPA, hindi sila sumasali doon sa EDSA. Hindi namin kayo kailangan doon. Ha? Walang pulang bandila doon. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat sa pag-subaybay nyo sa ating channel. Sana nagugustuhan po ninyo ang ating mga reaction video. Salamat po sa lahat po ng mga nagpapakulay. Pasasalamatan ko lamang po yung mga nagpakulay. Ito po yung mga pangalan nila.
Alright, ito po yung mga nagpakulay. Maraming salamat po kay Atseyav. Nagbigay po siya ng 800 yen ba yun? Yen, Japanese yen. Si Keneko Lowelab, 8040, 1,600 yen. Nagbigay na naman po si Keneko Lowelab, 8040 after 1 minute, after 1 hour, ng 1,600 yen na naman po. Si Michelle Casol, 2641, nagbigay po siya ng $2. Nagbigay po ng $5 si Twinzan Travels. Ayan po. Yan po ang mga nagbibigay sa atin. Si Casey po, nagbigay po ng 1,600 yen, Japanese yen. Sami Dalagan, 50 pesos. Sat Israel, 9589, $10. Kanakolo Welab, 2,400 yen. Galit na galit po talaga si Kanekolo Welab. Galit na po siya sa mga Quadcom. Talagang malakihan na po. Si Elger Daguplo, $25. Naku po. Si Ima 8691 members po ito. Nagbigay po siya ng $125. Si Luz William, $200 po. Ay, salamat po sa inyo, Luz William. Erlinda Sulueta, $49. Noemi Browin, $49. Francil Belo, $20 Canadian dollars. Si Mariel Laduto, $100. Salamat po. Mga galit na po yan sa mga Quadcom. Kaya marami pong mga ano dito, mga loyalista, yung mga bayaran na. Yung mga bayaran, katulad ng kalbo. Yung kalbo, pag ginagisan mo ng 1,000, mangangawa na. Yung dating vlogger na dinidepensa si Pangulong Duterte. Ngayon, binabanatan niya ang Pangulong Duterte. Nagmumukha siyang ebak. Di ba? Kilala niyo yun. Na-record pa nga yun pinalabas ni Boss Daday. Anyway, shout out po sa lahat po ng ating mga pumupunta dyan sa EDSA. Hindi po ako makapunta ng EDSA kasi walang helicopter na mag-aatid sa akin doon. Anyway, nakaplano na mga tubig, sandwiches, sombrero, pinapagawa na po namin mga t-shirts, ang ipapadala po namin doon. Lahat po ng binibigay ninyo dito sa channel na to, gagamitin ko rin po yan para makapagpatuloy ang laban natin doon sa EDSA. Wala na pong intuwan to, walang intuwan. Round the clock po yung mga vloggers doon. Round the clock po yung tao doon. Hindi po nila iniiwanan ng EDSA na walang tao. Kaya suportahan po natin lahat ng mga vloggers doon. Pag nakita po ninyo sa inyong home, yung vlogger na nagla-live, mag-subscribe po kayo. Doesn't matter. Basta DDS vlogger, subscribe po kayo sa kanila. Gusto nyo, ayaw nyo sila. Basta nakikita po, mahirap po kasi doon eh. Pag nagla-live ka po doon, talagang mainit. Minsan talagang dumadanas po sila ng challenges doon. Kaya pakiusap lang po sa ating mga supporters, yung mga DDS dyan, Duterte supporters, yung nagmamahal sa ating bayan. Kung manood po kayo sa kanilang mga live, mag-subscribe na po kayo para isang encouragement din sa mga kapatid nating nagla-live doon. Mag-subscribe lang po kayo sa kanila, masaya na po yung mga yon. Tapos i-like po ninyo, i-share nyo yung kanilang video kung may time pa kayo. Pero subscribe po tayo sa kanila. Suportahan po natin sila. Sila po yung mga ground soldier natin doon. Talagang sila yung nakikipaglaban doon. Saludo po kami sa inyo lahat mga vloggers dyan na sumusuporta dito sa ating lakbay na ito na patungo upang pababayin na yung bangag dyan sa Malacanang. Pababayin na natin yan. Mga tunyeta silang lahat. Okay? Duterte! 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 Mahalin po natin ang Pilipinas. God bless you all. Syukran.